Alas 5 Gs na. 1 Western Visayas na. Alas 5 Gs na! 1 Western Visayas na. Mga balita nga itong tutukan subong nga Webes, Mount Canlaon, liwat nga nagbugas ang aso nga may dalang nga abo suno sa Fivolks. Mga ginasagod nga kasapatan sa pila ka residente malapit sa Canlaon nagapang luya bangod hindi makakaon. Mga tourist site nagunta at operate bangon sa epekto sang ash fall. 24 ka barangay sa Iloilo City wala pa makapasa sa 2024 Annual Development Plan na pisar man tapos na ang tuig sunod sa DILG Iloilo City. 2 million pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiskar sa mag-live-in partner sa Pavia na ginatudlo downline kag remnant sa Preventido Drug Group. Auto nagbunggo sa poste kag nagbaliskad sa Dalan Araneta sa Bacolod City. Aksidente na huli ka. Kag viral nga kuring nga si Pedro sa Isatyu nangin inspirasyon sa mga pet lover nga aayhan. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Parang nagabuko ng sopryo. Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlotan. Mount Canlaon, liwat naman nagbugas ang abo subong nga adlaw. Negosyo kag mga kasapatan sa La Carlota City, apektado sang nagtupa nga ashfall. Si Aileen Pedreso nakatutok live sa La Carlota City. Lin, anong latest dira? Jert, mga kapuso, padayon nga ginabantayan siyang Fivolks ang aktibidad sa Mount Canlaon matapos makapila ka bes ini nga nagbugas ang abo karon nga adlaw. Liwat na naman nga nagbugas ang abo ang Mount Canlaon subong adlaw. Base sa records ng Fivolks, inyang nagluntad alas 9:59, kag alas 10:55 kainas ang aga, kag alas 2:04 subong hapon sa direksyon nga pakadto sa nakatungdan. Kangot sini, padayon ang abiso sa publiko nga maghalong sa pagtupa sini sa duta. Ang abo nagikan sa bulkan, humalin sa naglupok ini sang Lunes. Ang problema sa mga empleyado sa isa ka resort sa Barangay Araal sa La Carlota City. Bangod wala na sa nagasulod nga customer, ginuntat na lang ang operasyon sini. Magluwas sini, ginmando man sa Department of Tourism ang pagpauntat sa tourism activities sa mga lugar nga apektado sa paglupok sa bulkan. Lakip na ang La Carlota City. Wala kami ubra, no work, no pay kami, ma'am. Ang pagkaon namon di ano pa. Wala kami sang waan. Wala naman sang tubig ang ininga swimming pool matapos mapuno sang abo. Gani nang mabudlay ang pagpaninlo. Nga paninlo lang kami, king pahawasan gina siya, ma'am, kay hindi naman pwede mapaliguan. Nagpasalig naman ang tag-iya sang bulig sa mga apektado nga empleyado. Samtang hindi lang ang mga tawo ang apektado sa paglupok sa bulkan, pati man ang mga kasapatan. Kangay na lang sa mga ginasagod ng mga kasapatan sang residente nga si OK. Kanding, baka, manok. Ang kanding hindi ka kaon bay. Pait puro ng kwan. Abo, di kung maglawig pagit mapatay na sila eh. Ginbutang na sini sa hilway nga lugar ang mga hinuptanan agud gilayon nga makarecover. Samtang halin sa 2,000 ka evacuees, masobra siya na lang ka individual ang nabilin sa mga evacuation center sa Bago City matapos ginpapauli na ang kalabanan sa ila. Pila man ka mga residente sa La Castellana nga hindi nasakop sang 6-kilometer permanent danger zone ang ginpapauli man sang LGU. Ang mga residente sa Barangay Araal, La Carlota City, ang nakabato naman sang bulig halin sa GMA Kapuso Foundation. Puno sang pagpasalamat ang mga ini sa nakabaton sang bulig, kaangay isang face mask, bugas, noodles, kag canned goods. Kapasalamat gid kuya nga nag-abot ka mo diri nga amo lang gid nga ako nga mambal. Kagabay nga badamo gid ang inyo pagid nga mabuligan. Nagapasalamat gid ako sa Kapuso Foundation. Kapasalamat gid ko nga natagaan kami sang food packs. Kabay pa nga magsige padayon pagid sa iban pagid. Thank you gid sa Jamie Kapuso dako gid ang pagpasalamat ko nga natagaan kami tanan-tanan sa bilog nga barangay. Jert, mga kapuso, makitaan sa akon nga likod ang Bulkan Canlaon.
visible o kung makita sa gihapon ang manipis nga aso nga ginabugas o kung abo nga ginabugas ng bulkan. Gani ginapadoble halong sang FIVOX kag mga LGUs ang mga residente ilabi na sa ashfall. Kag syempre sa pila ka bahin diri sa La Carlota City, mapaning mahuan sa gihapon ang baho sang asupre. Gani mas maayo nga magsuksok sang face mask bilang proteksyon sa mga kaugalingon. Jert? Madamo gid nga salamat sa update Kapuso Eileen Pedreso kag padayon sa paghalong dira. Samtang mga Kapuso, 24 ka barangay sa syudad sang Iloilo wala pa makapasa sa ila 2024 annual budget suno sa DILG Iloilo City. Mga opisyal sa barangay mahimo makasuhan kung mapaslawan nga makapasa sa katapusan sa tuig. Si Kim Salinas nakatuto. Oktubre 16, 2023 pa dapat nga makapasa sang 2024 annual budget ang mga barangay sa syudad. Apang manugtapos na ang tuig 2024, may pila ka mga barangay nga wala sa gihapon makapasa. Sunod sa sulat sang Office of the City Budget Office sa Department of Interior and Local Government Iloilo City sang Disyembre 3, 24 ka mga barangay ang wala pa gid makapasa sang ila 2024 annual budget. Ang tanan nga barangay sa Mandurriao ang nakapasa na. Kahapon, ginpatawag na sang DILG Iloilo City ang mga opisyalis ng barangay tuhoy diri. Basi magka-problema kamo someday. Pero kami, ga-remind lang kami sa inyo nga please double time. Hindi lang for this year but for next year nga obran yung mayo budget nyo. Ginako sang punong barangay sang Don Esteban Lapus nga nagakabudlayan sila sa mga dokumento nga kinahanglanon para sa isumiter nga certified statement of income. Kadamo sang kulang-kulang namon nga panbala attachment, mga transmittal namon, mga disbursement. Kay damo sa mga additional kung kaisa nga attachment. Nadalay naman ang barangay Takasaro bangod nagsampaw-sampaw na ang dokumento humalin pa sa tion sang COVID-19 pandemic. Isang pag-COVID-19 to bala, madamo sa mga limuon sa barangay. Daw ginuuna bala ang inaanti sa mga papilis sa muna nga nagdili. Sunod sa DILG, apisar na paidalom sa training kag seminar ang mga newly elected nga barangay officials tuhoy sa annual budget. Kalabanan sa mga ini ang hindi sa gihapon makaibalo. Mahimo makasuwan ang mga opisyalis sa barangay nga mapaslawan nga makapasa sang annual development plan sa katapusan sang tuig. Failure sa pag-prepare mo sa budget, that's tantamount to dereliction of duty. Pero that's why kami ga-effort nga mabuligan sila. Nga anong problema, ma-try kami, ma-assist kami kung paano sila mabuligan. Upod Kerumel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga Kapuso, mag-live-in partner nakuhaan sang 2 million pesos nga balor sa suspected shabu sa drug buy-bust operation sa Banwa, Sampavia. Samtang sa Bacolod City, masobra 4 million pesos nga suspected shabu na recover sa isa ka gym instructor. Si John Sala nakatutok live sa Pavia, Iloilo. John? Jerd, naglapot sa masobra 10 million pesos nga balor sa suspected shabu ang narecover sa ang kapulisan gikan sa 3 ka separado nga drug buy-bust operation. Nagakit-kit reha sa Pavia Municipal Police Station ang maglibin partner ka sa Direk Suliero, 49 anyos, kag Annalyn Miral, 45 anyos. Matapos makuhaan sa masobra 2 million pesos nga balor sa suspected shabu sa ginpatigayon yung drug buy-bust operation sa barangay Pagsangaan, Pavia, Iloilo. Si Juliero nga natudlo downline kag anay runner sa Preventido Drug Group. April sining nga tuig sa nag-upod ang duha. Si Juliero tumadok sang Cebu, samtang si Miral naman ang taga Dumaguete City. Before, ginagamit-gamit ni siya ni Ilang kabulan pa lang ang nagapuyo sa barangay Pagsangaan ng duwa. Ngilangin na baligyan ng mga neighboring barangay sang Pagsangaan sa area sang Haro kag sa Miara man sa area sang Liganes. Ginako naman ni Juliero nga nagagamit kag nagaduso ini sang droga tubtob subong. Apang hindi ko matuod nga nagalabot sa bulto ang supply sini. Ginako ko na gaboy mo talagsa, ginapuli-ulian ko para nga maka-recover ko man ang kwarta. Kung siling balaan nga amo tiya kadamo, din ko na yapaon. Yangot ko nila sa mga amo nga group, hindi niya sir, ay niya.
Patag sini nga wala sang kahilaptanan ng live-in partner sa iyang matransaksyon. Nagpaiway naman si Miral nga maghatag sang pahayag. Nadakpa naman sa akto sang kapulisan nga nagabaligya sang droga ang high-value target nga si alias Faisal, 24 anyos. Ginkasang operasyon sa purok na Minami 1, Barangay Sumag, Caina, Sangaga. Gikan ini sa Mindanao apang nagdako sa Barangay 31, Bacolod City. Masobra 4.5 million pesos ang balor sang 675 grams ng suspected shabu na nakuha sa iya. Wala ini sang permanente nga obra apang naga-sideline bilang fitness coach. Ginahibalo pa sa kapulisan kung diin nga nakuha sa suspect ang bulto-bulto sini nga supply. Mga pila ka beses na gintinguan sa news team nga makuhaan sa bahay ng suspect nga preso sa karon sa Police Station 9 apang wala ini naghatag sang komento. Samtang 900 grams o kun balor 5.4 million pesos ka suspected shabu naman ang narecover sa isa ka high-value target kag duwa ka street-level individuals sa ginkasang operasyon sa Barangay 2, Victoria City kahapon. Mayor nga subject sa operasyon ang mag-amay nga nag-edad 47 kag 24 anyos. Dakop man nakabulig sang tuwa nga si alias Artemio, 37 anyos. Dirt suno sa Pavia Municipal Police Station, padayon nila subong ang ginamonitor ang iban bagay niya kaupdanan sa mag-live-in partner sa ilang illegal drug activities. Dirt. Madamo gid nga salamat kapuso John Sala. Para sa dugang mga balita sa Bacolod City, kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga puso, madamo ginya salamat. Bauhalong makita sa CCTV video nga ini nga kuha sa Dalan Araneta, Barangay Panokoy sa Bacolod City kahapon sang hapon ang madasig nga pagpadalagan sang sining nga salakyan. Matiun-tiun pa, nagbunggo ini sa poste sa Center Island sang Dalan. Bangod sa impact, nagbaliskad ang salakyan. May na lang kagula sa iba niyang motorista o kun salakyan nga nadalahig sa disgrasya. Suno pa sa Traffic Enforcement Unit o kun TEU sa Bacolod City Police Office na hindi man hubog ang 45 anyos sa driver nga residente naman sa Bagong City, Negros Occidental. Nakaagom sa minor nga pila sa kamot kag siya ng driver sa salakyan. Gilayon man giging kuha ang nagahilay nga poste kag ang naaksidente nga salakyan. Agud hindi na magtugas ang huol sa dalan. Kay nakit-antaman nga binjo dasa gid dalagan may na lang kay wala lain motorista nga nadalahi. Daw nabulaga bala siya nga ang pick up gali gahunong. Mga kapuso, ginabanta 3,500 ka atleta, coaches, kag iban pa ang magatambong sa ginakabig biggest sporting events sa mga state universities sa reyon. Tag sa katuig, ang Regional State Colleges and Universities Athletic Association Sports Festival and Conference 2024. Ini ang pagaywaton halin Disyembre 15 tubtob 20 nga iga-host ang Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology sa Barotac Nuevo, Iloilo. 13 ka state universities ang magapa-indis-indis sa 42 ka sporting events nga hiwaton sa nagkalain-lain nga venue. Magasugod ang kahiwatan sa isa ka opening rights kung saan magatambong si Miss Universe Iloilo City kag multi-awarded athlete nga si Alexi Brooks. Ipakita man diri ang cultural presentation sa mga local government unit nga gin-imbita. We hope that all together in 6 days we will smell, taste and feel the welcoming spirit of the Ilonggos. Please come join us and also feel the fun, and let's promote peace, inclusivity and well-being through sports. Mga kapuso, bantayan. Viral nga kuring nga si Pedro sa ECU nga bala nangin inspirasyon sa mga pet lover. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Arang nagabuko ng sopryo. Mga kapuso, aerial survey sa craters ng Mount Canlaon, ginpatigayon. Alert level sang bulkan posible pa magsaka sunod sa PHIVOLCS. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto.
Makita sa sining nga video ang sitwasyon sa Mount Canlaon 3 kaadlaw matapos ini naglupok. Ini ang kuha sa ginpatigayon nga aerial survey sang Task Force Canlaon sa bulkan kaina sang aga. Base sa initial findings, ang tanang ash emission kag eruptive activity ang halin sa summit crater. Wala naman sang naobserbahan nga fissure o kunlitik. Ang pyroclastic density current deposits ang nahamtang sa permanent danger zone. May manipis nga volcanic smog o kon sulfur dioxide nga ginbugas sang bulkan ang natalupangdan sa nasidlangan sang Canlaon. Sunod sa RDRRMC6, posible pa magtaas ang alert level sang Canlaon base sa monitoring sang PHIVOLCS. There's really a chance nga basta mag-elevate pa siya into alert level 4. That's why to avoid double handling, we are already planning for level 4. Ginapahandaan na sang task force ang mga pamilya nga maapektuhan sa tion nga i-evacuate ang mga nabiling nga residente sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Plano sang task force nga magpatindog sang tent cities sa gwa sang 7-kilometer radius sang bulkan sa din temporaryo nga magatiner ang mga evacuee sa tent samtang ginomonitor ang aktibidad sang bulkan. With that, ang aton subong nga task force Canlaon dito nag-identify na sa mga LGUs nga pwede butangan sang ini nga mga tent nga himuon. Kumbaga we will build up communities. So tent cities parang camp setting siya. So just like what we did in Tacloban during Typhoon Yolanda. Base sa plano, una nga evacuate ang mga residente nga nalakip sa vulnerable sector. Nag-coordinate naman ang Task Force Canlaon sa mga apektado nga local government units agud matatap sa maayo ang evacuees kag mahatag ang ilang kinahanglanon pareho sang pagkaon, tubig kag iban pa. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas. Mapuso sa kaangot nga balita, rekomendasyon ni ipaidalom ang probinsya sa Negros Occidental sa state of calamity. Bago sa epekto sang paglupok sang Mount Canlaon, aktuhan na sang sangguniang panlalawigan buwas. Halit sa agrikultura kag patiman kasapatan, ginatutukan man sang Task Force Canlaon. Yaring balita. Ginrekomendar na sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Pinagi sa isa ka resolusyon, ipaidalom sa state of calamity ng probinsya bago sa epekto sang paglupok sang Mount Canlaon. Buwas, magapatigayin sang special session ang sangguniang panlalawigan sang Negros Occidental. The council agreed to pass a resolution declaring the entire province of Negros Occidental under a state of calamity. Every LGU now willing to help can tap on their quick response fund. 78 million pesos nga quick response fund ang paggagamiton para sa pagkaon, mga bulong, matulugan kag iban pang kinahanglanon sa masobra 10,500 ka individual sa evacuation centers. Apang, sunod sa gobernador, kulang pa ang pondo. Makayanan natin, definitely not with our resources. Ginapananaw sa Task Force Canlaon nga magalawig pa sang hindi magdubo 3 ka semana ang operasyon sang evacuation centers, ilabi na sa La Casillana kag La Carlota City. Ginapanghandaan man ang pag-convert sang Panad Sports Complex sa Bacolod City nga maging mega evacuation center kung maglala pang sitwasyon sang bulkan. May mga kaming kitang family tents from the national government, so as soon as they arrive in Bacolod, and we will put up the tents. Temporaryo naman nga ginutod ang linya sang tubig sa mga apektado nga barangay sa La Casillana mentras wala pa ang resulta sang water samples sa ipatigayon nga potability test sang PHO. Nag-conduct sila water rationing para may magamit anay ang aton nga mga residents dito. Sa pinakauling nga report sang PDRMO, masobra 25,000 ka mga livestock ang nahalitan. Kadamaan sa maini ang mga manok kag karabaw. May na-record man ang PHO nga nagkalapilasan kag nalipong magluwas sa mga na-record nga na-trauma sa paglupok sang Mount Canlaon. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas. Punong Barangay Ronela Waneza sang San Isidro Haro na pamatudan nga guilty sa 3 ka counts sa misconduct and dishonesty. Si Kim Salinas nakatuto. Ang mambal ko lang hindi ko yakawatan. Pusubong, pila pa lang ko kabulan ang awat ko. Wala ko kawaton, kaya nga, wala ka man da kalawaton. Ini ang panindugan ni San Isidro Punong Barangay Ronela Waneza matapos nagwa ang desisyon sang Iloilo City Council nga guilty ini sa 3 ka counts sang misconduct and dishonesty ukon paglapas sa Government Procurement Reform Act.
Suno sa committee report ni Councilor Rex Sarabia, base sa ginpatigayon nga serye nga committee hearings, napamatudan nga wala nagsunod sa husto nga procurement process si Juaneza. Natukiman nga nauna ang pag-isyo sinisang punong barangay certificate antes ang pagpatigayon sa public bidding sa pagbakal sang well-milled rice nga nagabalor sa masobra 365,000 pesos sang Disyembre 13, 2023. Sa pagbakal naman sa masobra 235,000 pesos nga bulong sang Enero 12, 2024, apisar nga nauna ang bidding sa pag-isyo sang PBC. Kulang naman ang mga dokumento kag wala sang pirma sang mga miyembro sang Bids and Awards Committee ang resolusyon kag minutes sang meeting. Nadiskubrihan man nga ang office supplies and equipment nga ginbakal sa balor nga masobra 46,000 pesos kag 47,000 pesos ang gin-shopping ni Juaneza nga mahimo lang kung emerhensya. Ang limits na is only 50,000 na purchase for kung shopping ka. Kaya ang normal nga bidding process is through public competitive bidding. Si respondent, nagdiretso lang siya shopping. Wala siya nag-agi sa competitive bidding. Dugang ni Sarabia, wala sang appropriation sa 2023 annual budget ang item nga office supplies. Bangod sini, ginrekomendar na sang konseho ang pagsuspend kay Juaneza sang 6 kabulan sa serbisyo bilang penalidad. Subong adlaw, ginbato na ni Juaneza ang suspension order. Wala na nakibot si Juaneza sa nanging desisyon sang konseho. Wala ko na yan sala, Di ko hindi sila yung magpirma ya. Supplyan lang na namon sa supporting documents. Kung sa bagay, una pa na sila gani kuha sang tanan-tanan. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Merry Christmas mga kapuso, updanta ang makapisnon sa pagselebrar sang Pasko sang maragta sa Cathy's Christmas Festival 2024. Kita na kita sa Techno Park, Pueblo de Panay, Roa City, Cathy's sa December 16, 8 p.m. kag magbonding kanday Sanya Lopez, Kelvin Miranda, Angel Guardian, Prince Carlos kag Sean Visagas sa aton Grand Kapuso Fiesta. Siyempre, star-studded man ang Binarayan Festival sa Antique. Kaupod ang Kapuso Stars sa Sanday Andrea Torres, Miguel Tan Felix, Ruz Roland kag Stephanie nga may surprise performances pa. Sa December 16 man ina, alas 9 ng gabi. Hi mga kapuso, this is Miguel Tan Felix and I'm excited to see you on December 16, 9 p.m. sa EBJ Freedom Park, San Jose, Antique. Kita-kits tayo para sa isang masayang Kapuso Fiesta. Arestado ang 36 anyos nga lalaki nga ginkilala kay alias Albert matapos nga aktuhan nga nangawat sang linya sang kuryente kag circuit breaker sa ginatukod nga balay sa barangay Takas Haro. Suno sa hepe sang Iloilo City Police Station 3, nagbisita ang tagiya sa ginakayo nga balay sang nakitaan sini ang suspect nga yara na sa sulod. Desidido nga magpasaka sang kaso ang tagiya. Na-recover sang kapulisan sa balay sang isa ka tricycle driver sa barangay Tuburan, Haniway, Iloilo ang mga armas kag bala. Ginserbihan sang search warrant si alias Edward, 34 anyos, nakuha sa iya ang isa ka carbine rifle, isa ka 12-gauge short homemade shotgun, kag isa ka 38 caliber revolver nga may mga bala. Santo sa investigasyon sang Haniway MPS, wala sang record nga nagamit sa krimen ang mga nasambit niyang armas. Nagpiyansa na ang arestado sa kaso nga paglapas ang RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patay ang isa kakatapos ang New People's Army nga si Jerel Higanto Katipunan alias Usong o kon Jason nga miyembro sang RSDG Madias Platoon. Ini sa tunga sang engkwentro sang militar kag rebelde nga grupo sa barangay Takayan, Tapas Capi sang Martes. Na-recover ang bangkay sini sa encounter site. Sang Lunes, suno sa militar na kaenkwentro Manila ang ginabanta 14 ka miyembro sang rebelde nga grupo sa amuman nga barangay. Kung sa diin, duha ka high-powered nga mga armas kag 4 ka eksplosibo ang ila na-recover. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Bilib mga puso, isa ka Pinoy ang nagdaog sa The Voice USA Season 26, si Sofronio Vasquez. Si Sofronio ang first ever Filipino and Asian nga nagdaog sa Voice USA franchise. Siya man ang first winner, nagikan sa first ever team ni Coach Michael Bublé. Ang teammate ni Sofronio nga si Shai Roberts ang runner-up. Throughout the season, madamos ang ginpabilib si Sofronio sa iya abilidad. Halin siya pagka fourth chair turner sa blind auditions
tubtob sa finals. Gani kinbansagan siya nga the Filipino Phenom sa iya The Voice journey. Antes ang The Voice Tensini, naging semi-finalist man si Sofronio sa tawag ng tanghalan sang It's Showtime. Gani ang It's Showtime family proud sa iya success. Para kay Sofronio, dreams really do come true. May mensahe man siya sa Filipino fans. To all the Filipinos out there, around America, maraming salamat po sa suporta nyo. Mga kapuso, pag-usar sa bag-ong automated counting machine, mas nangin mahapo sa mga botante base sa assessments ng Iloilo City Comelec. Mga estudyante sa Leganes National High School gin-edukar sa Comelec nga mangin responsable sa pagboto. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Halos positibo ang reaksyon sa mga botante sa pila ka adlaw nga pagpatigayon sang roadshow sa bag-o nga makina nga pagagamiton para sa May 2025 local and national elections. Sa Iloilo City, wala sang aberya nga nagluntad pareho sang paper jam bangod may auto-align feature kag madasig ang pag-scan sa mga balota. Gintestingan man sa mga botante nga mag-overvote kag undervote kung batunon sang makina. Nabaton sa gihapon sang ACM ang balota apang hindi na ini maisip. Magwa ang resibo nga overvote. We have encountered, of course, nga may ara undervote and overvote, which is actually it happens normally in election day. So gina-explain man namon sa ila nga ang gagwa nga undervote, nga agagwa nga overvote. So amo lang man ang common na na-encounter namon. Other than that, we have no problem with the machine or any concerns ang voter. Sa Banwa sang Laganes, nagpatigayon man sang voter education ang Comelec Laganes sa mga estudyante sa Laganes National High School. Medyo amon schedule pag-request namon sa mga tao nga mag-attend. We're so happy having our Comelec in Leganes. More or less there are 1,200 participants, both grade 11 and grade 12. Nagapadayon naman ang paglibot sang Comelec sa mga kabarangayan agud matudluan sang husto ang mga botante sa pag-usar sang ACM. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Eastern Visayas. Mga puso, wala sang bagyo apang tatlo ka weather system sa ang magadalas ang ulan sa dako nga bahin sang pungsod. Lakip dira ang northwest monsoon shear line kag intertropical convergence zone ukon ITZZ. Ang shear line kag ITZZ ang madamon nga panganod bangod sa pagsugat anay sang hangin nga magatuhay ang sahi kag direksyon. Sa datos sa Metro Weather, dakong tsansa sang ulan sa Negros provinces. Posible man ang ulan sa ibang pangabahin sa Pilipinas. Kuring sa Iloilo Science and Technology University, ginakabig ng Guardia social media sensation pa sa eskwelahan. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Cuteness overload, kag good vibes ang dala sang kuring nga ini sa social media. Bangod tagsa nga mag-post sang picture o kon video ang iaagalon, madamo sang heart reactions. Siya, si Pedro the Cat, nga kabahin sang security team sang Iloilo Science and Technology University. Masami ini nga makitaan sa guardhouse, bangod nagabulig ini sa pagbantay sa mga nagagwa sulod sa buluthuan. Tropa na sini ang mga gwardya. Diri siya gisa sa babaw, gasaka, gabantay sila sa mga estudyante, bala mo. Tapos gina-approach sa mga estudyante, gaano man siya ma'am, diri sa gapungko. Sa nagatatap sa iya nga si Ma'am Michelle, bangod man sa pagsikat sini sa social media, madamo na ang nagasponsor sa iya sang cat food kag bitamina. May mga ara nga mga retired nga gakakibot lang ko nga kamusta si Pedro, which wala ako gina-expect, especially sa mga medyo sa mga senior naton. So gahambal silang kalingawan na namon, happy feel na namon si Pedro every morning. Si Pedro ang kabahin man sang pest control officers nga mga kuring. Upod sini Sanday Tanji kag Milang. Every kakao, ma'am, masaka na sila ma'am sa lamisa, ma'am kagapangayo, pagkaon. Dulumpat na sila ma'am. Ang pagtatap sa mga kuring ang kabahin sang advokasya sang eskwelahan nga animal welfare awareness. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Eastern Visayas. Pedro, more power to you. Mga kapuso, 13 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamong gate nyo salamat sa pagtutok.
mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.